San Katsayan agaw impaksab ng dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos sa martial law at bansan Pilipinas. Pero makabaliksan mo tiyan agaw, lapod pantungtungan tayo, so ni paakar at sayay kabyangan nasaray istorya tan pananisya nilira at ingkyanak ng Heso Kristo. Special feature po ng ating programa sa ngayon, ang pagpapahayag ng katotohanan patungkol sa tunay na kapanangakan ng Panginoong Heso Kristo. Makakapanayan po natin dito si Prince Estrelito V. Magliba, Crusaders of the Divine Church of Christ, Overall Administrator. Magandang umaga po, Prince Estrelito R. Magliba, ang ating pong overall chairman ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Good morning, Ka Orly. At sa lahat ng mga tagapakinig ng DWIZ Dagupan. I'm so glad na accomodate niyo po kami rito upang magpapahayag ng katotohanan na gaya ng programa niyo, walang ibang gusto kundi ang katotohanan lamang. Okay. Yes, bago po tayo pumunta dyan sa katotohanan patungkol sa tunay na kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, pwede bang ipakilala natin ang ating sarili? Kung sino po si Prince Estrelito V. Magliba? Ako po si Estrelito Magliba, ang pangwalong anak ng tinatawag na Apuruping, ang founder ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Ako po ang overall administrator sa ngayon. Tapos ako ng mga pag-aaral ko dito sa Dagupan, sa Luzon Colleges noon, na Luzon University ngayon. At nag-umpisa rin ako nag-aral ng law sa University of Pangasinan. Although nagtapos ako doon sa Baguio Colleges Foundation or Cordillera University. Okay. At hanggang sa napunta ako ng Amerika. At natapos ko rin yung nursing at Master of Science in Nursing and Family Nurse Practitioner doon. So hanggang sa mga pangyayari na naging ako yung pangatlong successor ng pamunuan ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Okay. Yung mga nagtitik sa atin, mamaya muna yung mga katanungan, yung mga greetings. Alam nyo po, ang kapanganakan ng tayo, pag pinanganak tayo ay siyempre masaya tayo dahil tayo ay pinanganak at pagdating ng ating kaarawan, ating pong siniselebrate ang ating kaarawan bilang thanksgiving sa ating Panginoon. Ngayon, ang paniniwala o kaya pagdiriwang ng kapanakan ng ating Poong Hesukristo ay September 25 po. Opo. Ayon po sa inyong paniniwala sa Crusaders, ano ho? Opo. Pero karamihan siniselebrate itong araw na ito on December 25. Yes. Yung mga Kristyanismo. So, pwede bang malaman natin ang katotohanan patungkol sa tunay na kapanganakan ng Panginoong Hesukristo at bakit September 25 po ninyo pinagdiriwang ang kapanangakan ng ating Poong Hesukristo? Maraming salamat, Ka Orly. Well, bago ko sagutin po yung bakit ipinanganak, bigyan ko ng pansin din yung sinabi mo kanina na ang pagdiriwang ng kapanganakan ng isang tao ay napakahalaga dahil pagbibigyan ng pasasalamat, ganun.
At ang pagdiriwang ng kapanakan ng ating pong Kristo ay itinuturing na pinakamasayang selebrasyon sa lahat ng mga okasyon sa buong mundo. Para sa mga Kristiyano, ang paggunita sa araw ng kapanganakan ng Panginoong Kristo ay pinakihihintay na pagdiriwang sa bawat taon sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, pag-iisa, kagalakan, kasiyahan, gayunpaman, habang ang karamihan ay sabik na marubdob na inabangan ng pagdiriwang, ayon sa pitsa o araw na kinagisnan, tradisyon ng selebrasyon nito, marami pa rin ang may duda sa araw na petsa. Kaya maraming nagtatanong, lalo ngayon lumabas na itong social media natin, marami ng mga lumabas na kwento. May mga nagpapatunay na dyan, nagsasabi na kagaya ni Kuya Kim na sinabi niya na hindi pwedeng December ipanganak si Jesus Christ. At ganon din yung mga iba't ibang head ng mga pananampalataya. Umaamin na rin sila na hindi nga pwede sa December because geographically, sa Bethlehem, mga panahon na ito ay taglamig. Kaya, sabi nga nila, hindi pwedeng panganak yan dahil ako nga galing din ako sa Israel nung last 2 years ago. Nakita ko nga doon, na natanong ko rin, malamig po dito apo, sabi ng mga members namin na nandoon sa Israel. So, yan yung maraming mga basihan. That's just on the geographical location. At on that geographical location, kaya sa biblical presentation, na hindi pwede sa December dahil yung presentation ng Bible in the book of Luke, chapter 2, sa chapters na yun, mga bersikulo doon, mababasa mo na, nandun yung mga pastol na binabantayan yung mga hayop nila at pinapakain. Pag taglamig, ay nagyayelo, walang makakain yung mga hayop. So, hanggang sa, of course, meron pa isang Bible presentation na kagaya ni St. John the Baptist na inaamin nila na ipinanganak siya sa buwan ng Marso at siya ay panganay ng 6 na buwan kay Jesus Christ. Na kung bibilangin mo, kung pinanganak siya ng March, dahil ayon sa kwento sa Biblia, ipinaglihi si John the Baptist ng June. At ipinanganak nga siya ng March sa 9 na buwan. At kung si John the Baptist ay panganay ng 6 months, so ang pang 6 months ay September. Yan ang isa sa mga basihan namin. Kaya dyan kayo nakakatiyak at may kumpiyansa na September 25 ang tunay na kapanangakan ni Jesucristo. September lang muna, Okay, Ka-Orly. September. September lang muna. Okay. Kasi yung date, very controversial very yan. controversial yan. Kasi Okay. paano mo malalaman Yung date, date, di ba? So, ang pinakamalaking dahilan kung bakit kami nagsiselebrate ng September 25 ay dahil din sa deklarasyon ng aming kinikilalang pundador at Diyos na buhay, ang katawang tao ng Espiritu Santo na ang aking ama na si Apo Ruping. Si Monsignor Dr. Rufino Ismagliba na kilala dito sa Pangasinan na Apo Ruping. At yan ang dahilan at sa paniniwala namin na siya ang ikalawang sugo. Dahil nung bago umalis si Jesus Christ, sinabi niya na siya ay pupunta sa kanyang ama at hihiling ng bagong mang-aaliw. Ang Espiritu Santo na magsasabi ng katotohanan. At even in the book of Matthew, chapter 11, verse 27,
sinasabi ni Jesus din doon na walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang anak na yon ay si Jesus Christ. At kung sino ang pagsasabihan ng anak. So, yung pinagsabihan na yun, ang paniniwala namin si Apo Rupin. Yun. Dahil, yung pagkakilala sa kanya, kaya niya nakikilala dahil nga siya nga ay isa ring Diyos na itinuturing namin. Mhm. At siya ang nakakaalam ng misteryo ng Diyos. Kaya nung sinabi niya na September 25 ang tamang petsa ng kapanganakan, anong magagawa mo? Mhm. Sinabi ng Diyos Yan ang isang napakalaking batayan namin. So, nakasentro doon sa kung sino si Apo Rupin sa paniniwala ng mga krusado. Okay. Kaya, kung sinabi ang September 25, yan yun. At ang maganda nga lang, dahil ngayon, marami nang umaamin na September, kaya nga lang sabi nila, baka pwede rin, baka pwede rin, may haka-haka sila na baka pwede rin sa early October. Pero sa amin, at least marami nang kumikilala doon sa September, at yung petsa may sisintro namin dahil sa salita ng Diyos namin. Okay. So yan po ang dahilan kung bakit kami nag-celebrate ng Christmas sa September 25. And mind you, dagdagan ko pa ito, Ka-Orly, na alam mo kasi ang umpisa nito is way back 354 AD when Pope Julius I declared na ang kapanganakan ni Kristo ay December. But it's a wonderful crocodile. It's very interesting. Na si Pope Benedict naman, noong November 2012, sinabi niya naman na yung December 25 ay mali. It's erroneous. Sinabi niya doon sa libro niya na sinulat niya na the infancy narratives of Jesus that sold 1 million copies all over the world. Just imagine na nag-conflict na yung kanila, na yung huling papa na yun na nag-resign. I think he was even forced to resign. At dahil nung sinabi niya yun, maraming bumatikos sa kanya ng mga kasamahan sa pananampalataya, kinastigo siya, pinagsalita ng hindi maganda. Well, siguro talagang ganyan. Dahil sabi nga ni Jesus, kung nagsasabi ka ng totoo, nagagalit sila sa iyo. Kagaya mo rin, di ba? Okay. So dito, si Monsignor Dr. Rufino Magliba ay kinikilala ng mga krusado na kinatawan ng Espiritu Santo. Yes. Okay. Yes, Kaorly. So, paano po natin ipapaliwanag yun? Ganito po yun. Bakit? Kaya siya naging paniniwala namin na siya ang kinatawan ng Diyos Espiritu Santo. Dahil ang isang sugo ng Diyos para sa amin ay isa ring Diyos na may kapangyarihan. Okay. Kagaya ni Jesus Christ, una sinabi, may deklarasyon ang Diyos Ama noon na ipapanganak ang isang lalaki. Makapangyarihan, isang Diyos, at pag sinusundan mo to, ang lumalabas ay si Jesus Christ in the book of Matthew. Okay. Na pangalan ng Emmanuel, nang ibig sabihin ang Diyos ay nasa atin. So, sinasabi ko to dahil ito yung analogy about Jesus and Apo Rupin, na ganun-ganon yung nangyari sa kanilang pareho. Kaya, nung ipinanganak si Jesus, wala ring naniniwala sa kanya. Di ba? Tinatawag siya, oy, anak ng karpintero, oy, batang Nazaret, halika rito. In fact, even pupunta ka sa Israel ngayon because I've been there, kako nga. And just to find out, only 2% in Israel are Christians. Dahil wala pa rin silang paniniwala hanggang ngayon. But, the Bible speaks about Jesus, na siya ay Diyos, kaya siya naging Diyos dahil siya ay may kapangyarihan na ipinakita. Okay. At sinabi niya na, pag di kayo makakita ng tanda at mga kapangyarihan, huwag kayong maniwala sa anumang paraan.
So, same thing ang nangyari kay Apo Rubing. Si Jesus Christ, sabi niya, pupunta ako sa aking Ama at hihiling ako ng isa pang sugo. Ang Diyos Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, na siyang magsasabi sa inyong lahat ng mga katotohanan at magpapaalala ng lahat ng tungkol sa akin. At yan, kinikilala namin na siya yung lumabas na yun, na Espiritu Santo. Dahil kinilala siyang Diyos ng mga krusado. Dahil kagaya rin ni Kristo, kinilala siya dahil sa mga ipinamalas niyang mga kapangyarihan, kagilagilalas na mga bagay, magmula sa panggagamot at hanggang sa mga panahon. Mga pagsasabi ng mga mangyayari sa hinaharap, kagaya nitong pandemya na to. Isang uri ng sakit, sabi niya, ang darating mamya dito sa mundo na walang makakagamot. Na kahit na yung mga pinakamatalinong mga doktor dyan, hindi nila magagamot yung sakit na yun. Pati na rin yung mga pagputok ng bulkan na yan, nasabi niya rin yan. Kaya nga, tinatawanan kami noon nung way back bago pumutok yung bulkano ng Pinatubo. Nagpagawa siya ng mask namin ng mga members ng church. You know, it's like, parang nakakatawa. Honestly, ako rin, anak niya ako, pero ano naman yung pinapagawa ng tatay ko. Hindi nagtagal, pumutok ang volcano. At yun yung parang ginawa nilang mask, face mask nila, face shield nila. Para hindi doon sa ano, sa... yung ash. Yung ash. Yung ash. Di ba yung ashfall? Nagkaroon ng ashfall. Para yung protection yun nila. Yun ang panangga. Yeah. Just imagine. So parang nakita na yun. Yung... hindi niya parang nakita, alam niya. Alam niya kasi... Yun ang propesiya niya. Yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon yun. Dahil sabi niya, hindi siya magsasalita na siya lang na mag-isa. So, sinasabi sa kanya ng Panginoon kung anong mangyayari. Yan ang mga... Ako nga, anak niya ako sa laman. But I really find it so amazing na yung mga napaka-ordinaryong nakikita ko sa kanya noon, kagaya ng panggagamot, na nung pinapanood ko yan, lalo pag nagbubunot ng ipin yan, kala mo parang mahirap pa yung mais na tinatanggal eh. Tapos mamaya, wala na yung ipin, pinagmumumog ka na lang ng warm water with salt. Wala siyang gamit niya, walang instrumento. Kaya nga dinimanda pa sa Ilocos Norte yan ng mga association ng mga dentist. Dahil inaubusan sila ng pasyente. Pero mo nga naman, di ba? Libre. Libre, oo. Walang anesthesia, painless. Pero may dugo. Walang antibiotics. No antibiotics. Gumagaling na lang yung ipin mo na gano'n. Sa atin, katakot-takot na anesthesia, antibiotics, nakipagbubunan pa yung kwan. So, these are the wonders of Apo Ruping. In fact, I'm sorry na you're not able to bring... meron na. Meron ka na ng kwan, yung RSM Works and Wonders. Yun yung mga patutuo ng mga kapangyarihan kung bakit siya tinawag na Diyos ng mga krusado. It's like Thomas, you know? Kagaya ni Thomas, nung sinabi niya, tingnan ko nga kung talagang ikaw si Jesus, kung ikaw yung Diyos, yung pinako sa krus, at nung nakapa niya yung kwan, anong tawag ni Thomas? Nag-aalinlangan siya noon. Nag-aalinlangan siya, dahil hindi nga kwan eh. So anong sabi nung nakapa niya, anong sabi niya? My Lord, my God. Ganyan din ang nangyari sa mga krusado. Kaya siya, pinapaniwala ang Diyos. Kaya ng isang insidente na namatay na yung anak niya, nangitim na, biglang nabuhay, no, inilapit sa kanya, sabi niya, buhay pa yan. Hinawakan niya lang yung bata, biglang umiyak yung bata, ngayon, malaki na. May asawa na, may anak na. Kaya hindi lang minsan nangyari yan. Kaya nga dyan, dinumog si Apo Ruping sa panggagamot. And then, dumami pa yung mga kwento ng mga taong ito na iba't ibang klase ng uri. Mga nagpapatutuo na nakita. Kagaya halimbawa nung isang taga Mindanao na matanda na
pinasyalan daw ni Apo Ruping. Sabi nung apo niya, paano mo sabing nandito na, nanggaling si Apo Ruping dito, matagal nang hindi pumupunta. Saan siya nagdaan? Sabi niya, nagdaan siya sa taas, sa bubong, bumukas, sabi niya. At mayroon pang mga angels na kasama na bumabat. Ang sabi niya, hindi pa raw ako mamamatay. Abutin ko pa raw ang 100 taon. And he was 86 years old at that time. Alam mo, yung namatay ng matanda, he was 103 years old. Talaga. It's funny, but hey, it's happening. Kagaya ni Jesus Christ, maraming nakakatuwa na napapalaki na lang ng mata yung mga saserdote Maraming noon. milagro na ginawa. Oo. Maraming milagro na nagawa. Kako nga, in the Old Testament, there were 67 wonders of God noted. And in the New Testament, there were like 37 wonders noted during the time of Jesus. And Apo Ruping has already hundreds of wonders presented by testimonies of the people who witnessed and experienced yung mga bagay na yun. Si Apo Ruping ay pinanganak noong September 25. Anong taon po yon? 1921. 1921. Ngayon, ang krusado ay nagdiriwang ng Pasko sa buwan ng September. Isinabay na po sa kapanahakan ni Apo Ruping. Nasabay. Nasabay. Oo. Siyempre, hindi na rin kapanganakan niya, kaya siyempre, isi-celebrate na rin namin pati yung birthday. Yun. Yeah. Nasabay na sa pag-celebrate natin ng Pasko sa kapanganakan din ni Jesus at ni Apo Ruping. Yes. Kasi magkasing tulad sila ng mga ginawang mga milagro. Yes. Masasabi po natin yan. And we have proof to that. Yun ang maganda dahil meron kaming proof. At ang paniniwala ng krusado ay siya ay kinikilala na kinatawan ng Espiritu Santo. Yes. Nasa kanya yung katawan na yun ng Espiritu Santo. Kaya niya alam kung ano yung tamang kapanganakan ni Jesus. At kako nga, it's so nice na ngayon nga talagang marami na rin ang naniniwala at katunayan nga, Ka-Orly, is magmula sa Mindanao, Pangasinan, may mga provincial resolutions o mga may munisipyo kung nasaan yung mga simbahan namin. Nagpasa ng mga sangguniang bayan resolutions recognizing the Pasko ng Krusado sa Setyembre 25. Sa anong mga bayan po yun na sabay po kayong nagdiriwang ng sa Mindanao po, dito sa Sarangani Province, sa South Cotabato Province, North Cotabato, meron po tayong mga 14 na chapters dyan sa Mindanao. At dito sa Pangasinan, of course, kapapasa na naman yung bagong provincial resolution na kumikilala ng Pasko ng Krusado. Sa Ilocos Sur, I was just told this morning na nakapasa na rin yung provincial resolution sa Ilocos Sur at mga ilang bayan doon. Same sa Ilocos Norte, napasa na rin doon. Kaya lang may mga nagre-reklamo na pinapalitan na rin natin yung Christmas ng Disyembre. Wala kaming pinapalitan. Kaya nasabi mo, katotohanan lang, you know. Okay. And it doesn't take rockets and science, you know. Hindi mo na kailangan maging doctorate ka dyan, maging engineer ka dyan, super attorney ka dyan para malaman mo yung katotohanan, di ba? So, ganun ang nun. So, Cagayan, ganun din, Isabela, isa sa pinakamalaking diocese namin. We have around 52 chapters in that diocese. sa Isabela? Yeah, sa Isabela. How about sa Quirino, sa Mindoro, other countries? In other countries, we have 14 countries na nandun yung mga simbahan na natin. And we have like 28 chapters, organized chapters sa overseas. Yeah. Ganyan po yung naging expansion ng pananampalataya. So you might as well greet them. Oh yes. Kasi maraming nanonood po sa atin. Sa mga kapatiran sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, gaya ng sinasabi ko, kung may lockdown ang gobyerno dahil sa pandemyang ito, walang pandemya o lockdown sa katotohanan
tungkol sa kapanganakan Mhm. ng ating Panginoong Hesus. Walang makakapigil nito dahil lahat sumasang-ayon na sa hopefully na sa madaling panahon ay susunod na yung recognition ng Kongreso at Senado. Okay. In fact, meron nga yung isang probinsya dyan, mga bayan niya na gusto nilang i-holiday Mhm. yung Pasko namin. Okay. Sabi ko, bawal daw kako kayo mag-declare ng holiday. I-excuse nyo na lang kako yung mga members ng mga sa church namin na mga empleyado sa munisipyo, sa Kapitolyo, mga guro, at mga iba't ibang mga empleyado. So, I'm just waiting that itong mga 17 probinsya ay makapagpasa lahat ng provincial resolutions, and then maybe by that time I will be asking also the Congress to pass a resolution recognizing Okay. the truth, the Parang, true birth. parang kay Apo, nung birthday niya, nung September 11, Marcos Day sa Yeah. Ilocos Region. Yes. Parang ganun din oo. siguro ang mangyayari. Ganun din ang mangyayari, but our scope is bigger, Nationwide. nationwide. Or Dahil nga, worldwide. eventually, it will become a worldwide. I'm looking forward to that, of course. Paano po natin sineselebrate ang Pasko sa September? Tulad din ba ng celebration ng Pasko sa Disyembre? O anong pagkakaiba nito? Walang masyadong pagkakaiba. Yung pagsiselebrate doon, gaya ng may exchange gift, Okay. may mga Thanksgiving Mass. pagdidekorasyon din kami, Mhm. pasasalamat ng mga misa, yung misa sa umaga at misa sa gabi, at nandun yung mga pangangaroling, may mga lantern parade kami. Although hindi kami masyadong nakapag-lantern parade ngayon, hindi kagaya last year Mhm. na nakapag-lantern parade kami sa buong Pilipinas. At although merong 3 bayan yata na-aprobahan sa atin sa Biskaya, Mhm. dito sa Bambang, dito sa Pangasinan, sa Aguilar, at meron pa yung isa na Nueva Ecija sa Santo Domingo, Okay. na nakapag-ikot sila. Yan na kaorli ang kwan ng aming pananampalataya. Dahil sa kwan, kaya kako nga, hindi naman masama ang magbago kung ito nga ang katotohanan. Why? Bakit mo? Well, kako nga sa amin, hindi naman namin sinisisi ang mga tao na nagsiselebrate sa December. At hindi nyo rin sila pinipirsa na No, hindi. maniwala Hindi doon sa namin Panginoon. Pilipino, but we need to say this. Yan. Kagaya mo, Oo. you need to say the truth, right? Oo. Sabihin mo yung katotohanan dahil That yun is ang your- totoo eh. Yun ang moral obligation ninyo Yeah. na ipaalam. Moral and social obligation as well. Mhm. Dahil bilang isang grupo, sabihan mo ang mga tao na hindi nakakabatid ng katotohanan, na hindi naman nila sinasadya kasi nga nung dumating ang pinakamalaking institusyon ng relihiyon dito, yun na lang sinabi sa atin. Noon naman, hindi ka naman makakontra. Mhm. Dahil alam mo naman yung Inquisition noon. Pag kumukontra ka, pagagalitan ka, itutorture ka. And this is history, you know. Okay. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Masama ba ang magbago? Mhm. Yan. I think that's what we need to do, right? Okay. Kaya lahat ng profesyon, maraming mga lumang mga gawain na sinasabi nila, tradisyon na yan eh. Ikagaya mo, ipinanganak ka. Akala mo ipinanganak ka ng December 25. September 25 ka pala ipinanganak. Nung mag-apply ka ng passport mo, pumunta ka sa PSA, Yan, babaguhin mo lahat yan. pa September 25. Kaya pag hindi mo babaguhin, Oo, yun. hindi ka makakakuha At ng... mahal pa naman ang maggastos dyan. Kaya Yung nga, correction of entry. correct. Oh, yun. Ngunit, you have to do it, right? Dapat mong gawin yan. Kasi nung araw kasi, pinanganak ng, tulad ng mga pamangking ko, pinanganak ng Pebrero, narehistro sila ng Mayo. Oh, so malayo yung Oh. Ngayon, nung natagpuan mo na mali pala yung sineselebrate mo, baguhin mo. di ba binabago mo yon? Yun. Oh, may binabago yan. Oh, binabago kasi nga, parang kalokohan naman na nalaman mo ng katotohanan eh. Hindi mo pa rin, parang niluloko mo yung sarili mo, di ba? Ganun yun. Ganun lang kasi. Kako, we don't blame anyone. We were all victims. Mhm.
sa mga maling katuruan na mismo ng Papa mismo nagsasabi na mali na eh. O what will you do? Eh sabi nga ni kahit na yung si Pope Francis nung nag-usap sila ni Pope Benedict doon sa movie nila na yung transition ni Pope Francis, anong sabi ni Pope Benedict kay Francis? You are changing a 2,000-year-old tradition. Anong sabi ni Francis? Well, you have to change. You have to change. That's the word. We have to change. So, nasa sa iyo yan. Okay. Kung ayaw mong magbago, well, it's up to you. Because I know, pag ang mali ay, palagi kang napapalingon. Parang, di ba? Very interesting itong sinasabi ni Chairman Administrator Prince Estelito Magliba. Pero may nangungumusta rito kaklase pala natin si Lito Magliba. Classmate pala namin ito sa University of Pangasinan. May nag-text sa akin, ang kaklase namin, si Sophia Mamarel, nakamonitor. Kumusta mo ako kay Lito Magliba? Classmate natin yan sa Yupang. How is Lito? Ako yun. Kayo? Oh. Nag-aaral kayo sa Yupang? Yes. Yung sabi ko kanina, dyan ako nag-first year ng College of Law. Oh, tingnan nyo yan. Hindi ko alam. At nagtapos ako sa Cordillera. High school kayo sa Yupang? No. Oh. Yes, nag-high school ako 1 year. Third year high school pala ako. Oh, yun. Ito natanong ka. Nakalasmate kayo ni ni Yeah. Sophia Mamaril. Yeah, that's right. Hindi ko alam. Nag-third year. Estelito pala, Estrellito. Kaya ang nickname is Lito. Lito. Kayo pala yung sinasabi ni That's right. batch 1976. Ay, kung 76, college na ako noon. 76. 76 ako nag-graduate ng high school eh. Oh, yun nga. Yeah. Kaya nakasama sa That's right. batch right. 1976. Yeah. Ayun. Kausap ko na pala, classmate Sophia, si Administrator Lito Magliba. Hindi ko na naalala. Ang galing na memory ni classmate, Kaya nga ang Sabi rito, kay Apo Ruping, September 25. Sa Katoliko, December 25. Yun nga ho ang pinapaliwanag. Hindi po tayo pinipirsa, pero pinapaliwanag po nila yung sinasabing katotohanan dyan sa September 20. September, pero sinabay na, nasabay na. Yes, nasabay. So, parang dito, ang parang si G. Nila na yung transition ni Pope Francis. Anong sabi ni Pope Benedict kay Francis? You are changing a 2,000-year-old tradition. Anong sabi ni Francis? Well, you have to change. You have to change. That's the word. We have to change. So, nasa sa iyo yan. Okay. Kung ayaw mong magbago, well, it's up to you. Because I know, pag ang mali ay, palagi kang napapalingon. Parang, di ba? Very interesting itong sinasabi ni Chairman Administrator Prince Estelito Magliba. Pero may nangungumusta rito kaklase pala natin si Lito Magliba. Classmate pala namin ito sa University of Pangasinan. May nag-text sa akin, ang kaklase namin, si Sophia Mamarel, nakamonitor. Kumusta mo ako kay Lito Magliba? Classmate natin yan sa Yupang. How is Lito? Ako yun. Kayo? Oh. Nag-aaral kayo sa Yupang? Yes. Yung sabi ko kanina, dyan ako nag-first year ng College of Law. Tingnan nyo yan. Hindi ko alam. At nagtapos ako sa Cordillera. High school kayo sa Yupang? No. Oh. Yes, nag-high school ako 1 year. Third year high school pala ako. Yun. Ito natanong ka. Nakalasmate kayo ni ni Yeah. Sophia Mamaril. Yeah, that's right. Hindi ko alam. Nag-third year. Estelito pala, Estrellito. Kaya ang nickname is Lito. Lito. Kayo pala yung sinasabi ni That's right. batch 1976. Ay, kung 76, college na ako noon. 76. 76 ako nag-graduate ng high school eh. Yun nga. Yeah. Kaya nakasama sa That's right. batch right. 1976. Yeah. Ayun. Kausap ko na pala, classmate Sophia, si Administrator Lito Magliba. Hindi ko na naalala. Ang galing na memory ni classmate, Kaya nga ang Sabi rito, kay Apo Ruping, September 25.
sa Katoliko, December 25. Yun nga ho ang pinapaliwanag. Hindi po tayo pinipirsa, pero pinapaliwanag po nila yung sinasabing katotohanan dyan sa September 20 o September, pero sinabay na, nasabay na. Yes, nasa So parang dito, ang parang si Jesus is 25, apuruping December, sa apuruping is September. Ayun. Yun na nga ang paniniwala na siya ang espiritu buhay ng krusado. So, I think you might as well invite them, admin, yung ating mga kababayan for sa celebration na yan. Well, maraming salamat, Orly, sa lahat ng mga tagapakinig, member and non-member ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Ay masaya po ako na nangungumbida sa lahat na gustong dumalo sa pagsiselebrate namin ng katotohanan na tunay na diwa ng Pasko sa September 25. Marami po kaming mga simbahan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pwede lang po kayong pumunta doon o matindihan ng mass at mga activities. Sana nga ma-allow sila na mag-celebrate ng activities dahil nga dito sa pandemya ngayon. But once again, ako nga masaya po ako na nangungumbida. At pati na ang pagbabago na pangungumbida, sasabihin ko na rin po sa inyo dahil ako nga, sabi nga ng Panginoon, the truth will set you free. Without the truth, there will be no peace of mind. Yung konsensya mo, mababagabag ka dyan. Kaya, I'm so glad na marami nang tumatanggap nito, Ka Orly. Kako nga, hindi lang yung individual na tao, kundi mga representante ng mga bayan-bayan. And these are non-members of the Crusaders. Okay. At yung pag-approve nila, pati pag-sponsor nila automatic, automatic co-authored by everybody. Ganun ba ang nangyayari ngayon? Si automatic co-authored by everybody. May katanungan dyan sa Facebook na buksan mo. Wala kasi yung partner kong taga-bukas ng Facebook. So mamaya makikita natin lahat yan, mga reaction dyan sa Facebook. So thank you very much, Administrator Magliba. And happy birthday kay Apo Ruping and Merry Christmas also. Thank you, Carly. Maraming salamat at muli kami po ay sa pangalan ng buong Crusaders of the Divine Church of Christ dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Maligayang Pasko, mapayapa at masaganang buhay sa inyong lahat. O dyan diri pakabat, malalapot saray manangantabay. Narito ang update mula kay LTO Region 1 Director Teofilo Guadis III. Lahat po ng magre-renew ng lisensya by August 1, may mandato po sa batas na magkaroon ho ng 8 oras ng classroom instructions